Magandang hapon po. Saan ba yung Yung Ayaw ko, mami. Pasok kayo. Yung sabi lumabas. Ayaw na ba pumasok? Yami, pasok. 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 Intam. Go. alright. Pasok. Dito pala. Dito madilim. Ay, yung dalawa. Mhm. Uwi, 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 uwi. Uwi, uwi, uwi. Yo. Kukulong pa nga namin kayo. Alright. So, oh, pamalo pala. Oh, pamalo, oh. Yo. Yo. Ayun. Magandang hapon po at mega love shout out po kay Mami Mercy Kalunod. Alright. Dito ako sa gilid-gilid. Siyempre sa lahat ng ating solid na subscriber, mega love shout out. At alright, kay Audrey Nicole, ayan, shout out. Kay kay Ma'am Annalisa, ayan, mega love shout out po. Alright. Ayan, may pa like. Ayan, thank you po sa nag-like. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa ating lahat ng mga solid na subscriber. Kay Nani Sanchez, ayan, shout out. Kay Audrey Nicole, yung aso. Ay! Ayan, kay Uwi. Uwi doon, uwi. Saan punta? Ma'am Annalisa, ayan, shout out. Uwi doon. Uwi, uwi, uwi. Kay Ma'am Rosalina, ayan, shout out po. Kay G. Chang Wok, ayan, shout out. Kay Kagawad Antonihan, ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat ng nararating ng live na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alright, 7 million in the house. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, i-ano lang natin yung mga kaganapan kahapon sa Senado kung saan yung defense sa pag cross-examine ng defense kahapon doon sa pag cross-examine ng defense kahapon doon sa testigo na si maraming lumabas kahapon na
itong si ano, may inaresto pala ito na ano, na walang warrant. May naharap din pala itong kaso, no? Si Agent Kalilong. Ayan, yung sabing ano, yung sabing yung sinasabing expert na nag-training ng 2 days. Nag-training ng 2 days. Kaya yung sabi ng attorney ng defense, ng prosecution ay pwede nang pwede nang maging Bulan Entertainment. Yan, shout out. Ayan, sa gusto magpa-shout out, comment lang po kayo. Ayan, comment kayo. Ayan, para ma-shout out ko kayo. Ayan. At yun tungkol sa defense, yun doon sa testigo ng ano, no? Ng prosecution, si Agent Kalilong. Yan, kung saan may mga lumabas na may inaresto pala ito na walang warrant, walang ano yun, walang search warrant. At kinasuhan siya. May mga hinarap pala itong si Agent Kalilong. Alright, kung saan nag-training siya ng 2 days. Pwede palang masabi certified na ano, kasi marami akong beses na nag-training sa DICT. Nag-training ako sa cybercrime. Pwede na pala, may ano din ako, may certification ako sa MMDA, DOTC. Pwede pala akong magiging certified na ano, MMDA. Kasi may ano ako ng certification ako ng MMDA. 7 consecutive years. Mayroon akong 7 certification. Pwede na pala akong maging certified na MMDA enforcer. 2 days lang eh. Kaya yung mga ano dyan, tanggapin na ng ano yon. Tanggapin na ng prosecution yon. Yung inyong certification, halimbawa nag-training kayo sa TISDA ng 2 days. Halimbawa ang training nyo is architectural. Yung theory, may certification yun. Bawat naman pag nagte-training kayo, may binibigay na certification, di ba? Certified na pala kayo doon. Kawawa naman yung di ba? Ayan, hindi naman tayo hindi naman natin pinagtatawanan yon, yung kanyang kaalaman. Ang inaano lang natin yung pagbibigay ng certification, kasi kung ganun ang magiging basihan, lalong-lalo na ng prosecution, ikatad nun, yung pagkuha niya ng video, kasi nakita niya sa internet, available naman. Pag kinuha niya yung video, authenticate na pala yun, certified na pala yun, pwede na palang gamitin yun pwede na palang gamitin yun sa lahat ng aspeto. Halimbawa, pinasirox ko yung halimbawa, pinasirox ko yung hindi na pala sabihin natin sabi ng attorney ay pwede na original. Basta lagyan lang ng certified true copy. Pinapalagay na nilang original yon. Nakakalungkot naman nun, di ba? Kasi kawawa naman yung mga bakit madilim-dilim man ito? Mahina ang signal.
Mahina ang signal ko. Mhm. Pasensya na kayo ha, nawawala eh. Madilim. Yan. Kasi kung ganun ang ano natin, ano, kung ano ang pagbabasihan, aray ko, marami talagang ano, kaya parang talaga yung ano, parang pinatunayan na yung Bindalo, no? Parang ang lumalabas eh, talagang ino-honor na yung pagbabaluktot ng batas. Diba? Ano na, parang madilim. Yan, ganito na lang siguro. Parang pinapayagan na natin ano, no? Yung pwede nang baluktutin ng batas. Kasi yung Xerox eh, pinagpapalagay na nila na ano, na original. Aray mo. Yan. Ay maraming salamat sa sa nag-thumbs up. Yan. 8 million in the house. Magandang hapon kung saan yan nga yung mga kaganapan kahapon na pwede palang ano, halimbawa ako pinagbantaan ako na gogorgorin. Halimbawa kayo, sino man sa inyo, at malaman ng NBI, pwede na palang magkusa yung NBI na sila na ang complainant. Kasi di ba ang presidente ay walang ibang supreme, sabi nga nila ang supreme power ay ang taong bayan, di ba? Ang taong bayan ang mas may kapangyarihan kaysa sino man sa ano, sa namumuno sa gobyerno, kasi taong bayan ang naglalagay. Ibig sabihin kayo, ako, kahit sino man sa atin na pagbantaan, pwede na palang magkusa ang NBI. Kasi, di ba, lumalabas kahapon na wala ngang affidavit na kinuha yung NBI para sa tatlong pinagsabihan ng sila ay pinagbabantaan, no? Kaya pwede na pala yon na magkusa ang NBI, di ba? Kung susundin natin yung ano kung susundin natin yung lumabas kahapon sa cross-examination ng defense, ano, pwede na pala yon kasi ang lumalabas eh walang in-execute na ano si Congressman Romualdez, si First Lady Lisa Aranita at saka si BBM. Wala silang in-execute na ano affidavit na sila ang nagko-complain. Pwede pala yon, no? Kung yan ang susundan natin, pwede na, di ba? Kaya tingnan natin kung anong kalalabasan nito, no? Kung ang ano ba, kasi sa bandang huli naman ito eh, political pa rin ang magdedesisyon nito eh, di ba? Kasi mga senator judge ang nagdesisyon eh. Kasi kahapon nga ganda nung tanong ni Ruben, sabi niya hindi po pwedeng maging certified original yung kinuha mong video doon sa internet, di ba? Kasi halimbawa sa live stream, halimbawa nag-live tapos natapos na yung live, pagkatapos ng live, siyempre
ano na yon, hindi na uploaded na yon. Uploaded na siya sa internet. Pagka-upload nun, hindi ka nagpaalam doon sa may-ari, inano mo, kumbaga dinownload mo. Ibig sabihin, hindi na original yun. Pag download mo, hindi na original. Di ba? Pwede na pala yun, gawing original yon kasi dinownload mo na eh. Ibig sabihin, hindi na original yon. Di ba? Kaya nakakatakot na ngayon. Baka mangyari mismo sa inyo yan. Ano ang gagawin nyo? Di ba? Kasi kung sa inyo na mangyari yan, nakakalungkot na gagawin na natin ang lahat. Tapos ipagpapalagay na nila na na tama 'yon kasi kinuha nila 'yon, uploaded na 'yon sa internet na sa live stream. Kanilang live 'yon eh, di ba? Kanilang live 'yon eh. Ang masaklap doon, pagka-download niya sa kanyang laptop, i-download uli sa kanyang sa kanyang tawag nito, sa kanyang anong tawag doon, sa kanyang flash drive, di ba? Di tatlong download na yon. Paano pa masabing iyon ay original, no? Ang problema, ang pinalabas pa nila doon kung ano yung sinabi, hindi pa pinalabas ng buo. Kasi ang pinalabas lang nila doon kung ano ang masamang sinabi. Di ba? Ibig sabihin, edited na. Di ba? Kumbaga, chinachap-chap na nila. Kaya nakakatakot na ang natin, baka mangyari sa atin yon. Hindi natin alam na may kaso na pala tayo. Kasi pwede nang balok-baloktotin yung Sabagay, nangyayari naman na yan kahit saan naman na kahit sa maliliit na kababayan natin, nangyayari na yan. Dito lang sa pangkaraniwan na dito lang sa amin, may nahulihan ng pinagbabawal na gamot. May nahulihan. Tapos kamukat-mukat mo ang kinaso, gambling. Di ba? Gambling ang kaso. Di anong palagay mo doon, di ba? Palagay mo doon, di binaluktot na yung batas. Kaya sabi nga, sometimes we bend the law. Magaling talaga ito si Tolpok. Ano kaya ang mangyari sa atin kung ganito na yung mga ganito na yung namumuno sa atin, di ba? Kasi kung ganyan na ang mga namumuno sa atin, tapos na tayo lahat, di ba? Kasi puro na shortcut yung batas. Pag hindi nila makuha yung hostisya ngayon, kinabukasan kulong ka na. Nasa kanila na yung hostisya. Di ba? Kasi nga laging sino-shortcut eh. Wala na yung sinasabing due process. Ganyan lang yung nangyayari ngayon eh. Depende sa kung kalaban ka o kakampi. Pag kalaban ka, may due process sila. Pag kakampi ka, may due process sila. Pero pag kalaban ka, walang due process. Diba? Sometimes may bindalo nga eh. Depende sa sitwasyon. Pag kalaban ka, walang due process sa'yo. Kasi babaluktutin nila ang batas eh. Tingnan mong ginagawa ngayon. Kahapon. Wala. Pero wala akong nakita nag-post nung unang araw. Queen Sam Pires, ayan, magandang hapon po. Ayan,
mega love shout out kay Queen Sam Pires. Ah, di ba kahapon? Anong unang araw? Itong si Congressman na Sindan niya nag-post. Bakit daw yung defense panay ang object. Panay daw ang objection. Tapos kahapon, nung krinos-examine naman ng defense, yung kanilang testigo, panay naman ang object nung prosecution panel. Wala akong nakita na na nagalit si Sindan niya na bakit sabi niya bakit pinatatagal ang proseso. Di ba? Wala akong nakitang post ni Sindan niya. Dati active yun eh. Di pa tapos yung post na kaagad siya. Kahapon wala akong nakita na post na bakit object yung yung prosecution. Hindi niya naintindihan na yun talaga ang pangkaraniwang proseso sa pagdating sa loob ng korte. Ay nako. Kaya mahalata mo talaga yung mga yung mga hidden agenda nila na halatang halata mo na talagang gusto lang nila na gusto lang nilang trial by publicity. No? Kasi isipin mo kahapon, maghapon dalawang araw na pinag-usapan yung video lang ng kung saan inano ni kung saan inano yung video ni Bibi Sara na yung kanyang pagbabanta daw maghapon na dalawang araw yon na hindi naman tinanggi talaga ng Pangulo. Pero may kondisyon siya na kung sakali na siya patayan, ibig sabihin siya ang unang may banta. Kumbaga kinontra lang yung kanyang banta. No? Ayun lang ang maghapon tapos bandang huli hindi naman pala impeachable offense yung kasi siya rin ang nagsabi nag-grade treat lang pala yon kalalabasan kung pinakamalakas na doon grade treat ang problema malabo pong papasok kasi nga paano mo hahabulin kung patay na yung tao kung nadiskrasya na yung tao, di ba? Kasi ang kondisyon pag siya nagurgur gugurgurin din yung gumurgur sa kanya. Ang problema, hindi man siya nagurgur. Di ba? Di walang tahimik ang lahat kasi wala mang nangyari. Ayun nga lang, ang doon, ang tanging na iyon ay hindi magandang iyon ay pagbabanta. No? Alam nyo ang isang araw doon 25 million pesos ang gastos sa isang araw. Nila pinaggagastusan yung ganyang klaseng mga palabas. Di ba? Para lang masira yung kanilang kalaban sa politika. Halatang halata naman kahit naman sino. Kayo kung kayo araw-araw nanonood, halatang halata nyo ang kanilang halatang halata nyo ang kanilang hidden agenda na walang ibang kasi sisirain lang talaga yung reputasyon ng isang tao. Ay maraming salamat sa nag-like at sa magla-like pa maraming salamat sa inyo. Alright, 10 million in the house at kay Queen Sam Pires 4627 ayan, may love shout out po. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang gabi sa nararating na ito. Kaya
pag ganito ng ganito tayo, lalo tayo ah, lalong mahihirapan ang bayan sa darating ng mga taon. Maraming maghihirap. Alam nyo, tumaas yung sahod ng mga gawa, no, sa July 19. Natutuwa tayo doon, pero nalulungkot tayo yung maapektuhan yan. Alam nyo, unang maapektuhan yan, yun sa probinsya. Kasi pag tumaas yung mga bilihin, automatic kasama yung mga probinsya dyan. Kasi nanggagaling ang lahat ng sa Metro Manila. Oh, sa probinsya hindi man tumaas. Kasi siyempre babawiin niya ng mga negosyante doon sa kanilang mga production sa kanilang mga produkto. Di ba? Doon nila babawiin yan yung kanilang yung mga pasahod nila sa tao. Doon nila babawiin yun. Kaya nakakalungkot na maraming matutuwa, totoo naman. No? Marami talagang matutuwa dyan kasi nga ang doon tataas yung sahod. Makakatulong sa kanilang mga pang-araw-araw. Ang problema, ang mga apektado yung mga provincial rate. Diba? Kasi tataas yung mga bilihin. Siyempre dadalhin yan doon. Hindi naman tataas yun Hindi naman tataas yun yung sa pasahod lang ang babawiin, yung transportasyon. Kaya kawawa na naman na pag-iwanan na naman yung mga provincial rate. Yun. Pero natutuwa tayo na tumaas kasi yung NCR, nalulungkot tayo. Di ba? Nalulungkot tayo kasi yun sa mga probinsya, mapag-iiwanan na naman. Di ba? Makikinabang na naman yung mga empleyado ng NCR. Yun sa probinsya, magdudusa. Diba? Sa presyo ng mga bilihin kasi hindi naman po pwedeng tataas yan. Hindi mapipigilan yan. Babawiin at babawiin yan ng mga negosyante. Negosyante pa, wala namang negosyanteng nagpapalugi. Diba? Siyempre, aabutin talagang lahat yan. Basta pag tumaas ang mga bilihin, walang makakaligtas yan. Unang-una, sabat pa lang, tapos na tayo diba? Kaya pag tumaas yan, automatic taas lahat yan. Simula sa upa ng bahay, sa tubig, sa ilaw, sa mga commodities, diba? Lahat yan, sakop lahat. Pero natutuwa tayo kasi lumaki ang sahod. Sa akin kung marunong kayong dumiskarte, huwag nyo nang asahan yung diskarte na lang kayo kung paano mabuhay. Alam nyo, maraming paraan, no? Kaysa umasa tayo sa minimum wage. Ang minimum wage po ay hindi magpapayaman sa atin, no? Hindi yan magpapayaman. Kung hindi, hanggang dyan na lang tayo. Kahit anong taas ng sahod mo, hindi na aangat yun kung hindi ka dumiskarte sa buhay. Wala pong yumayaman sa namamasukan. Kaya dumiskarte kayo para gumaan-gaan ang inyong buhay. Kasi ang mga negosyante, yan talaga ang gustong-gusto. Yung loyal kayo sa trabaho nyo. No? Yan ang gustong-gusto nila kasi nasasamantala nila yung inyong yung pagiging loyal. Diba? Diyan lang kayo. Hanggat may tiwala sila sa inyo, diyan lang kayo. Hanggat may lakas pa kayo. Pag wala na kayong lakas, babayaran kayo. Tapos na ang serbisyo nyo.
tapos na rin kayo, hanggang doon na lang kayo. Kung may pension kayo, di hanggang pension na lang kayo. Diba? Hindi nyo na-enjoy yung inyong sarili. Oh. Diba? Kung napagtapos nyo yung inyong mga anak, di salamat. At napagtapos nyo ng dahil yan sa ano. Diba? Ang ating bansa ay pahirap na ng pahirap. Tapos dagdagan pa nitong mga ng mga politiko na puro lang sa kanilang pansariling interes ang ginagawa. Diba? Katulad yan, dahil malapit na ang 2028 eleksyon, yung kanilang makakalaban di na tinitigilan hanggat sa kanilang matanggal sa kanilang trabaho. Sino pa ba kung hindi ang Vice President? Kasi walang ibang pinaka mabigat na kanilang kalaban sa 2028 ay ang Vice President. Kaya wala silang tigil. Lahat yan may mga ambisyon yan. Lahat ng senador may mga ambisyon yan. Kasi senador na sila. Saan ba sila? Ano bang target nila? Tumaas ng kanilang posisyon. Kaya hanggat may pagkakataon, tatanggalin nila sa kanilang daanan yung kanilang makakalaban pagdating ng 2028. No? Kaya tingnan na ang nangyayari ngayon. Parang circus na lang. Isipin mo, yung testigo nila, authentic daw yung kinopya niya. Tapos kinopya niya uli. Authentic na yon. Nakita niya na authentic naman. Ang problema, paano mo masabing authentic? Kinopya mo nga. Diba? Halimbawa, ikaw. Halimbawa, sino man sa atin? Kayo. Mayroon kayong video. Mayroon kayong video. Tapos kinuha nung isa. In-upload. Nag-viral. Siyempre, video mo 'yon. Video mo. Tapos siyempre, nag-viral. Sasabihin mo ngayon, akin yan. Sabihin naman ngayon nung nag-copy sa'yo, paano mo sabihin na sa'yo yan, authentic yan, akin yan, pero galing yan sa'yo. Diba? Mukha mo ang nandoon. Sasabihin niya sa'yo, sa kanya, yung pala kinopya lang sa'yo. Yung digger yata walang pasok eh. Ha? Yung mga digger na walang pasok. Bagyo kasi. Oo eh. Maagang uwian nila? Alas 6. Alas 6 na pala. Sakto alas 6 yan. Naglalabasan. Buti sabay na sila. Naantay namin. Minsan na ako sa kalit lumumas. Minsan naman si Apa. Kaya nga, at least sabay na sila maghapon. Oo. Sabay pumasok eh. Dati pang umaga si di ba? Si Khaled. Oo. Maganda na nasabay. Oo. Palitan ng ambulance. Nagsasayang muna ako kay pinapapunta ako ni paring Magul. May kaso nila. Oo. Kaya nga, tayo lahat dapat alam na natin. Alam ko naman na matatalino kayo lahat. Alam nyo na ang pinagagawa ng mga senador natin yan. Tandaan nyo na. Ikisan nyo na yung mga senador nyo na, yung mga hindi gumawa ng tama.
Ikisan nyo na yan pagdating ng 2028. Kasi lalo lang pabigat sa atin yan. Dapat tingnan nyo yung makakatulong talaga sa atin. No? Huwag na nating pabalikin yan sa susunod na kanilang termino. Kasi kung ganyan ang mga pinagagawa, tingnan nyo yung isa dyan, ang galing-galing sa radyo. Ang galing-galing nila sa radyo. Pero ewan ko dyan sa kanila kung anong pinagagawa na nila ngayon. Parang naano na sila sa sa trapo ng politiko. Sayang ang kanilang kasikatan. Hindi nila ginamit ng maayos. No? Kaya yan, tandaan nyo yan pagdating ng 2028. Alam kong matatalino kayo lahat. Ako naman dito, nag-share lang ako sa inyo kung ano ang kung ano ang aking saloobin. Ayan, sa mga kaganapan, siyempre yung mga saloobin nyo, yung mga opinion nyo, always naman yan na basta't hindi hindi lagpas doon sa inyong tinatawag na freedom of expression. Ayan, maluwag naman yan. Siyempre, diba? Maliban lang kung tirahin kayo ng sometimes we bend the law. Diba? Tapos tayo pare-parehas. Yeah. Kaya huwag kayong mahiya na ilabas kung ano man ang inyong nararamdaman. Alam ko may mga kayo dyan, may mga Facebook account kayo dyan, ilabas nyo para makikita nyo naman yung mga senador, mayroon namang mga social media account yun, pwede naman kayong mag-comment doon, basta hindi lang yung comment na below the belt. Dapat ang comment nyo yung lang doon, base doon sa kanyang performance. Ayan, base sa kanyang trabaho. Ayan, walang doon. Wag lang yung below the belt kasi labas na yun sa kanyang trabaho. Kumbaga personal na niya na yun. Pero kung tukol sa trabaho niya, siyempre na yun. Tanggap na nila yun. Diba? Pero mayroong hindi makatanggap, hindi makamove on sa mga ganyan. Diba? Tingnan mo naman yung kaya kung bakit nagkagulo-gulo nandiyan sa Senado kasi hindi nila matanggap unang-una ginagamit lang nila. Tanggap naman nila, ang problema hindi nila kasi nga hindi nila tanggap na kaya silang talunin sa 2028. Ayun ang kanilang doon. Hindi nila matanggap na tatalunin sila sa 2028. Ayun. Diba? Kaya maging kayo. Pakita nyo na nadismaya na kayo sa alam nyo may isang vlogger na pinunit niya pa yung damit niya para lang bumitaw na siya ng suporta kay Pangulong Marcos. Pinakita niya sa kanyang social media account na pinupunit niya na yung damit niya na nagwe-withdraw na siya ng support. Diba? Mas maganda sana kung yung kanyang mga kabinete ang mag-withdraw ng support sa kanya, iwanan siya lahat. Kaso lang, siyempre alam nyo, busog na busog sila ngayon Makakapanghinayang. Bukas ko yung kay yung pinost na naman ni Congressman Leandro Libeste. Ako, nakakalula talaga. Ngayon, kung hindi kayo makapag-antay, puntahan nyo yung social media ni Facebook account ni Congressman Leandro Libeste. Makikita nyo doon unprogram, puro lahat unprogram. Alam nyo yung unprogram? DPWH ang DPWH ang naglagay ng mga pondo.
Yung iba hindi alam ng congressman na may pundo na pala sila. Diba? Kung matatandaan nyo, ang DSWD na si Secretary Rex Gatchalian, siya mismo umamin na hindi niya alam na mayroong parang 24 billion na nakaparada doon sa DSWD. Nagulat siya na mayroong pala ganong kalaki. 24 billion ba yun? Na nakaparada. Di ba? Nakakagulat. Kita nyo pira ng PhilHealth na 153 billion. Ipinundo ng DPWH. Anong kinalaman nyo sa kalusugan? Di ba? Kaya, nako, malulula kayo sa mga laki ng pira na dapat mapupunta yun sa kalusugan natin lahat, na wala na kayong babayaran na kahit na piso. Sayang. Naging waldas. Naging waldas yung mga namumuno sa atin. Alright? Magpapaalam na tayo at medyo padilim na. Alright, maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako hanggang dulo. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calono. At sa lahat ng dumaan, mega love shoutout po sa inyong lahat. Magandang hapon at mapagpalang araw. Ayo.